Yo, CS De La Peña, Hopya Makaduday, The Comedy Crew, at Shot Mo Na. Ito ay, ito ang natataraan ninyo or kung nakapanood kayo ng hindi ito podcast, itong Shot Mo Na ay isang segment kasama nung Wag Ganon Man. Segment ito nung hindi ito podcast. Pero gagawin ko, hiwalay ko na laang ng series para short video lang. Kasi pag yung hindi ito podcast, ang haba i-record, tapos meron pang dalawang segment, nakapago rin, kaya hiwalay na lang. Tapos at least tong Shot Mo Na tsaka Wag Ganon Man, mga ilang minutes lang, tapos pwede na mag-move on sa buhay. At so hindi nakakalamang, Shot Mo Na ay inspired sa isang libro na nabasa ko, yung Happiness Is. Ito yung mga illustrations ng mga malilit na bagay. Meron rin malalaking bagay na pwede natin pagkunan ng kasiyahan sa araw-araw. 'Di ba? Punong-puno na ng problema ang mundo. Kailangan natin mapaghuhugutan ng kailangan natin mapaghuhugutan ng saya. Pero kumbaga at least medyo natutuwa lang tayo sa mga bagay na 'yon. At ngayon nga, ito nga pala pangalawang record ko na kasi mali ako ng resolution ro sa unang video. Edi ulit na lang ang recording. At ang ating isa-shot ngayon, isang nakakapagpasaya rin sa akin, ay ito nga pala, sariling version natin ito. Na pwede tayong kumuha sa libro, pwede tayong mag-isip ng sariling version. At ito, sariling version natin. Para sa akin, isang nakakapagpasaya sa akin ay mga new songs. Not necessarily mga bagong release na kanta, bagong record, o mga uso ngayon. Yung new songs na nadidiscover ko lang, tapos hindi ko in-expect na magugustuhan ko kahit anong genre pa yan. Kasi di ba pag naka-dreadlocks, tas mukhang tapanginan, mukhang siraulo, pero kahit anong genre naman pwede na nadidiscover. Tapos may LSS ka ron sa kantang iyon. Kasi hindi parang kahit wala ka nang pakialam, kahit hindi pasok ron sa sa genre na gusto mo rate, pero bigla mong magugustuhan, may LSS ka. Meron pang ano ba yung nabasa ko? May nabasa kasi ako dati sa Facebook, di ko alam kung gaano katotoo, na habang nagkakaedad ka daw, habang tumatanda ka, nahihirapan ka na mag-process ng mga bagong kanta. Siguro napupuno na yung memory card mo sa ulo. Pero kaya may maririnig tayong mga matatanda na sinasabi, ano ba yung kanta ng mga generation ninyo? Mampapangit, mas maganda yung generation namin, yung mga kanta ng panahon namin. At minsan nahuhuli ko rin yung sarili ko na ganyan, nag-iisip na, ano ba mga kanta ngayon? Parang hindi na ganun kaganda. Parang wala kang matututunan naman riyan. Mas maganda pa rin yung mga kanta nung bata kami, nung 90s, nung 80s. Pero ngayon, masaya na nakaka-appreciate rin ako ng mga kanta na hindi naman siya pasok talaga sa original na genre o na nagustuhan ko nung araw. Alam mo, matanra na kapag nagsasabi na nung araw Basta kasi namulat ako sa punk, sa metal, tapos hanggang nag-transition sa alternative, tapos reggae. Pero ngayon, kahit anong genre na, basta maganda sa pandinig, tapos maganda rin yung message, yun yung nakakapagpasaya rin sa akin. Tapos magiging kasama na sa playlist ko. Although di ko alam kung gaano katagal makakasama yung bagong kanta ngayon sa mga playlist, pero pag meron ako na-discover na bagong kanta, ilalagay ko siya sa playlist, tapos papakinggan ko araw-araw kasi natutuwa ako At actually itong episode na ito siguro ginawa ko lang para magkaroon ako ng excuse na nakikinig ako sa kasi yung pinapakinggan ko ngayon, yung kay Natasha Bedingfield na yung Unwritten. Yun, kasi napanood ko yung isang movie, Anyone But You. Tapos yun yung soundtrack. Nung una, kinakanta nila yun, parang hindi ko naman nagustuhan. Biglang pagkalipas ng isang araw siguro, dalawa, parang na-appreciate ko. Maganda rin pala yung ganong kanta, yung Unwritten.
Pinarinig ko pa ito sa isang tropa. Sabi ko, pakinggan mo, mangganda. Sabi ko kay Monja, pakinggan mo, mangganda. Para Metallica. Pero hindi ganyan. Pero basta natuwa ako, tas nakakasama na siya sa playlist ko, pinapakinggan ko. Parang nakaka good vibes din yung kanta. At ano pa ba yung mga bagong pinapakinggan? Ito medyo luma na rin. Mga hip-hop naman. Kaya siguro a few years ago, yung kay Mike Cosa at CLR. Kasi maganda yung mensahe, pang grind. Parang nakaka-inspire. Kaya kasama na rin siya sa playlist ko. Meron rin pinarinig sa akin si Raf na kanta ni CLR, tsaka JR, tsaka Chris Lawrence, Bayu. Yun, nakasama rin siya. Ano pa ba? Yung basta marami madalas sa Wish Bus. Yan, dyan ako nakakarinig ng mga kanta eh. Tapos meron pala yung kay Gigi Delana o Panis. Dreadlocks, mga tapangin. Gigi Delana, Sound Trip. Pero maganda yung pagkakakanta, pati yung nakakabilib rin yung mga instrumentalist nila, yung mga tumutugtog. Kasi nakakaingit rin, tumutugtog ako rati, tas gusto ko na rin ulit makatugtog pag may time. At maganda yung Through the Fire. Through the Fire, tsaka dalawa kasi yun, Through the Fire at tsaka yung may karugtong, Piano in the Dark yata. Tas meron pang Till They Take My Heart Away, tas may karugtong na isa pa, yung Somebody. Nakalimutan ko yung title eh. Pero yun, nakakatuwa rin na kahit hindi ganun, na parang alam ko hindi ko magugustuhan dati, pero ngayon na-appreciate ko na. Ayun, nakakatuwa yung mga new songs na nadidiscover natin, tas nagiging kasama na sa playlist. Ano pa ba? Kayo, ano bang mga bagong kanta ang na-discover nyo recently na LSS kayo, tapos naging hindi nyo in-expect na magugustuhan ninyo? Kumbaga, kung pag narinig nyo ito 5 years ago, 10 years ago, hindi mo magugustuhan. Pero biglang ma-appreciate mo pala. Meron ka palang ganung side na ma-appreciate mo yung mga ganung klase ng music. Kayo, anong na-discover nyo recently na pinapakinggan nyo na madalas? At kung meron kayong mga ganyan, mga new songs na na-discover, syempre na naaaliw kayo, natutuwa kayo, nagpapa-good vibe sa inyo, syempre i-shot natin yung mga new songs na yan. At ang ating shot ngayon ay ito, iinom na naman ako nito. Ito yung meron eh. Ay, nawawala ako sa camera. RC's Root Beer. Ayan ang meron sa bahay. Nawala na naman ako. Basta yan, RC's Root Beer. Mura lang to, nakita ko kanina dun sa tindahan. Tapos isa-shot natin. Magsasalin lang ako. At malay nyo, pag baka magustuhan ko rin. Try ko rin pakinggan yung mga kanta na na-discover ninyo. Baka magustuhan ko rin eh. Pag mag-isa lang sa bahay, minsan pag narito si Ira, pinapatugtog ko rin yung mga nadi-discover kong bago. Ito na ang ating shot. Kalahati lang sa mga new songs at sa mga nakakapagpa-good vibe sa atin na nadi-discover nating bagong kanta. Ito na, shot na natin. Puro bula. Hindi masarap kasi hindi malamig. Hindi ka siya ice cube. Pero yun. At baka pala gusto nyo kumuha ng kuha na kayo ng shot glass, tas makashot na rin kayo sa akin. Kaso late na. Hindi ako nakalimutan ko sabihin. Sa susunod na lang, kasi marami pa naman tayong episodes na alam ko sobrang rami pang mga bagay ang pwedeng paghugutan natin ng happiness sa araw-araw. At again, ito ang shot muna. Same rin ang goal ko kung ba't ako nag-re-record ng hindi ito podcast, para mahasa or at least ma-practice yung sarili ko na nagsasalita nang nagsasalita. Dahil ako nga pala ulit si CS De La Peña, isang stand-up comedian. Wow. Nag-stand-up comedy ako, kasama ko ang The Comedy Crew. At kung gusto niyo manood ng mga shows namin, mga stand-up comedy shows, punta lang kayo sa www.thecomedycrew.com at www.alexcalleja.com. At hanggang rito na lang muna. Ang susunod nating series ay ang Wag Ganon Man, pero it's a different story, different format ng kwento. Pero yan, hanggang rito na lang muna. Shot muna. Again,
Peace out.